Papurihan ko, Panginoon. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad at di mapapago. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagnangali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Panibagong sigla. Ako ay tatakbo. Lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo, ngunit di lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay. Pag nagpag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Lilipad sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tulad ng agila ay lilipad ang may panibagong sigla. Ako'y tatakbo. Di mahapo. Di mababago. May tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Tatakbo. Di mahapo. Lalakad di mababago. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa'yo. Kalagasan at tagumpay na nanagaling sa'yo. Oh Diyos, ang pag-asa ko ay nasa'yo. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y paiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang paiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang agil na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos,
bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibago sila. Isang masaya at mapagpalang gabi po sa bawat po nanonood at nakikinig po sa gabing ito. Welcome mga kapatid sa aming online midweek service at River of God Revival Church, Manila. Ako po si Sister Marlene Martinez, ang maging speaker nyo ngayong gabi. At salamat po sa ating mahal na Pastora Elvie Turbel na siya po yung walang sawang nag-i-encourage sa akin na magsalita po sa inyo. Well, anyway, hindi naman po talaga ako yung nagsasalita. Si Lord po, yung salita ni Lord ang yung ipapahagi ko po sa gabing ito. Ginamit lamang ako ng Diyos para ibahagi ang salitang ito sa inyo mga kapatid. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, nais ko po na manalangin muna tayo mga kapatid. Iyuko po natin ang ating ulo at danhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hurabababa kayaya shakarara kayaya. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We honor you, God. Hallelujah. God, thank you so much sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa buhay na nakikinig, Panginoon, sa online na ito. Lord God, dalangin ko po sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan, pagpapala na nagmumula sa iyo, kapayapaan at pag-ibig, Panginoon. Nawa, Lord God, na ang mensahe mong ito, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat isa, Panginoon. God, tulungan niyo po ako at gabayan niyo po ako, Panginoon. Nasalita mo lamang, Father God, ang lalabas sa aking mga labi. Gamitin mo lamang ako, Panginoong instrumento mo upang maipahayag ang salita mo. Salita mo na punong-puno ng aral, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, napakabuti mo nga ang Father God. Salamat po sa tiwala mo po sa amin, Panginoon God. We thank you for everything, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord God. We thank you. Thank you so much, God. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak po mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. At tayo ay umawit ng mga papurit pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ang sarap po umawit sa ating Panginoon. Nawa na bawat lyrics po mga kapatid ay ninamnam nyo at dinaman nyo na tunay nga na ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Ang dami-dami po niyang mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob sa atin. Bagkus tayo lamang mga kapatid ay hindi masyadong marunong mag-ingat sa mga kayamanan ito. Anyway, tayo po ay magsimula na. Ang tema po ng mensahe na aking bahagi po sa gabing ito ay pinamagatang Be a Good Steward of God, na kung sa Tagalog, maging mabuting katiwala ng Diyos. Because everything we have is a gift from God. Amen po? So lahat po tayo, alam natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya naman sa gabing ito, pag-uusapan natin how to be a good steward. O kung paano maging mabuting katiwala ng Diyos. Dahil sa panahon na ito o sa pandemic na ito, dapat po talaga mga kapatid, matutunan nating pag-ingatan ang lahat ng kaloob ng ating Panginoon. So ano-ano po ba itong mga kaloob ng Diyos sa buhay natin? First, ang buhay po natin ay galing sa Diyos. Ang ating kalakasan ay galing sa Diyos. Maging ang ating hininga ay galing sa Diyos. So, sa gabing ito mga kapatid, nais ipaalala ng Diyos sa buhay natin na ang dami-dami niya mga pagpapala na ibinigay at pinagkatiwala niya sa atin. Nawa na sa gabing ito, tatandaan po natin ito mga kapatid, na wala po tayong pagmamay-ari. Lahat ng ito, lahat ng meron tayo, mabubuting bagay na meron tayo, ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang king talino, sa Diyos nagmumula ito. Ang iyong kagandahan, sa Diyos nanggagaling ito. Lahat ng meron tayo, pagkakapatid, lahat. So, buksan po, meron po tayong, I have 3 main topic na i-share po sa inyo. So, kung paano po natin ingatan yung pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. First, be responsible.
Second, caring. And last, loving. So bakit nga ba magiging responsable tayo? Buksan po natin ang ating banal na aklat sa Book of Genesis, chapter 2. Ang sabi po rito, sa Book of Genesis nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Kinreate niya ito ng napakagandang kamangha-mangha ang pag-create niya sa mundo. Lumikha din siya ng hayop, halaman, tubig, at hinuli nga po niya dito ang tao. At hindi naman limit sa ating kaalaman na ang tao ay kawangis ng ating Panginoon. So, after that, inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ang salitang yan ay matatagpuan sa Book of Genesis chapter 2 verse 15. At dagdag pa rito, ipinaalalahanan ng Diyos ang tao. Genesis chapter 2, 16 to 17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. O kung kumain ka nun. Merong kaagad babala ang ating Panginoon. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa buhay sa tao, meron kaagad siyang babala sa atin. Ngunit ano po ang ginawa ng tao? Sinuway nila ang paalala ng Diyos. Amen po ba? Kinain ni Eva yung bungang kahoy na ipinagbabawal. So alam naman po natin yung istorya na ito. So ipagpatuloy ko po. Kaya po mga kapatid, sa gabing ito, paalala ng Diyos sa atin, maging responsable tayo sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos. Merong babala ang Diyos pero hindi po natin sinusunod ang Diyos. So nagiging irresponsible po tayo. So ang pinagdidiinan po ng Diyos dito, kung meron siyang babala o paalala sa atin, magiging responsable at magiging masunuri naman po tayo sa Kanya. Dahil ang nais ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay na naganap, buhay na mapayapa, sagana, at yun nga po, buhay na ganap. Dahil ang buhay na ito ay biyaya na galing sa Diyos. Kaya iniingatan tayo ng Diyos upang hindi masira ang buhay na Kanyang ipinagkatiwala sa atin. So, kung tanong mo, ano-ano nga ba yung mga dapat iwasan? Ano-ano nga ba ang mga dapat hindi gawin ng tao? Sa buhay po natin mga kapatid, sobra na po yung sa panahong ito, sobra po yung talamak ng inuman. Lahat ng mga bisyo na yata sobra pong talamak. Pero ngayong gabing ito, God remind us, iwasan ang pag-iinom ng alak, ang paninigarilyo, ang pagsusugal. Dahil ang pagsusugal, nakakaubos po ito mga kapatid ng pera, ng mga kayamanan na nagmumula sa Diyos. Ito na po tayo sa pangalawa mga kapatid. Ito po yung caring. Nagmamalasakit. Bilang good steward, nagmamalasakit tayo o sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay steward pa lamang,
paalala po ng Diyos sa gabing ito. Be a good steward. Brothers and sisters, be a good steward. Malasakitan natin ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. So ano-ano ba ang mga ito? Uulitin ko, lahat po ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang pamilya mo, mga anak, asawa, ito ay galing sa Diyos. May bahay ka? Glory to God. Sasakyan? May pera? May negosyo? Glory, glory to God. Kaya be a good steward, kapatid. So, lahat po, meron pong nais ipaalala din sa atin ng Diyos sa gabing ito na meron din mga bagay na hindi niya kaloob. So bilang mananampalataya at ng ating Panginoong Hesus, alam po natin kung ano-ano mga bagay ang hindi kaloob ng ating Panginoon. So God remind us, kapatid, na ito ay tanggalin mo sa buhay mo. Dahil ang mga biyaya, anumang meron ka na hindi kalooban ng Diyos, ito ay magdadala ng hindi ka nais-nais sa buhay. Ito ay magdadala ng kabiguan, pagbagsak, at ito ay magdadala ng sobrang mawalay ka na sa ating Panginoon. Kapatid, sa gabing ito, nais ko pong sabihin sa iyo, nais ko pong sabihin sa tao, na mahal tayo ng Diyos. Never po siya nagkulang sa atin. Never po siya nagkulang sa atin. Honestly, sabi ko sa Panginoon, Lord, kaya ko ba talagang ibaba ang mensahe? Karning-karni po ito para sa iba. Napakahirap kayang huminto sa pag-iinom at pagpaninigarilyo at sa pagsusugal. Kasi yun po yung naririnig ko noon eh. Well, ito po yung sabihin ng Panginoon sa iyo. Wala pong mahirap kung kayo ay lumapit sa Diyos. Lahat ng naisin ng tao ay kayang ibigay ng Diyos. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Magtiwala na samahan ng pananampalataya. Dahil ang Diyos kayang ibigay ang kahit ano pa na naisin mo, kapatid. Kaya nga sabi ko, Lord, dahil sa sinabi mo, susunod po. Open our Bible, Colossus 3:12. Ang sabi po rito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang loob, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Amen. Ito po yung sinasabi ko sa kapatid. Napiling ko hindi ko kaya na sabihin ito sa inyo. Ngunit ang sabi ko, gagabayan ako ng Diyos. Siya ang may nais na ibahagi ang salitang ito, siya po ang gagabay sa akin. Dahil kung ako hindi ko po kaya, dahil bakit sino ba ako para magsalita
nito. Ngunit ito po yung nais ng Diyos sabihin sa bawat isa nakikinig. Kung talagang mahal mo ang Diyos, be a good steward. Yun po yung nais ng ating Panginoon. Be a good steward because nasa last days na po tayo. Hallelujah. May mga taong hinirang ang Diyos, may mga tao ang Diyos na inatasan niya na magbaba ng mensahe niya para paalalahanan niya ang tao. Dahil lahat tayo mga kapatid ay anak ng ating Ama, ng ating Amang nasa langit. Amen po ba? Hallelujah. Para sa akin, mahirap po talaga. Kaway-kaway dyan sa mga servant ng Panginoon. Kaway-kaway dyan sa mga nagbababa ng mensahe ng Panginoon. Alam ko po nakaka-relate kayo nito. Sobrang hirap magbaba ng salita ng Diyos. Ngunit naniniwala din po tayo na walang mahirap kapag kasama natin ang Diyos. Walang mahirap kapag siya ang kikilos sa atin. Walang mahirap kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. Oh, hallelujah. Kaya nga po ang paalala dito, kaya nga po ang paalala ng Diyos sa book po ng Galatia, chapter 5, verse 16 to 17. Ito ang sinabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Verse 17. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Amen. Purihin ang Panginoon sa Kanyang salita. Totoo po yun, napakalinaw po. Hindi po natin kayang gawin kung tayo ay mananalig sa sarili natin. Ngunit kung tayo ay mananalig sa ating Panginoon at hayaan natin na ang Holy Spirit ay kikilos sa buhay natin, makakaya po natin, wala pong imposible sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po laging tatandaan ng tao na kung manalig tayo sa sarili nating kakayanan, hindi po talaga makakaya ang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya gawin nating patnubay o hingin natin sa Diyos na gabayan tayo ng Santong Espiritu upang magawa natin ang nais ng Diyos. Dagdag pa rito sa Galatia 6, chapter 6, 1 to 2. Nang sabi po rito mga kapatid. Mga kapatid kong may Hallelujah. Sabi po rito sa chapter 6, verse 1, mga kapatid, kung may nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. At sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Magtulungan tayo mga kapatid sa ating mga pasanin. Kung meron man po tayong mga kilala na nahuhulog sa kasalanan, nahuhulog sa lukso ng pita ng kanyang laman, huwag po natin siyang i-down. Huwag po natin siyang pagsalita ng hindi maganda.
Bagkus tulungan po natin siyang makaahon sa putik na kanyang pinaglubluban ngayon. Tayong mga servant ng Panginoon. Tayong mananampalataya ng Diyos. Wala tayong karapatan na tuligsain ang mga taong nahuhulog sa kasalanan. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Ngunit ang kaiba lang, meron na po tayong Kristo Jesus sa puso natin. Alam po natin na kapag ito ay mali sa Diyos. Kaya po tayo ay nagbabalik loob kaagad sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito ang nais ng Panginoon. Magtulungan tayo sa ating pasan. Ngunit paalala ng Diyos, mag-iingat din tayo mga servant ng Panginoon. Mga mananampalataya ng Diyos. Dahil pwede rin po tayong masama. O pwede rin po tayong magkasala. At hindi na rin makaahon. Mag-iingat na laging ang Diyos ang ating aasahan. Mag-iingat na laging ang Holy Spirit ay siyang mananahan sa ating puso. Para mabilis lang po tayong makakaiwas sa tukso, mga kapatid. Hallelujah. God, thank you so much Lord sa paalala. Salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa akin. Wala kang katulad, Panginoon. Kapatid, nahihirapan ka na ba? Marami bang problemang dinaranas mo ngayon? Kinakaharap mo ngayon? O piling mo wala ka ng pag-asa? Kapatid, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, anak. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Patunayan mo sa Diyos, kapatid, na ikaw ay taos-pusong nagsisisi. Ikaw ay taos-pusong magbago at handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung nais mo ng buhay na payapa, buhay na ganap, gawin mo ito, kapatid. Umpisahan mo na. Ngayon pa lang, kapatid. Isipin mo na kung ano yung dapat mong baguhin sa buhay mo upang marating mo yung finish line. Finish line na sa kingdom ni Lord tayo mananahan. Finish line na makasama natin ang Panginoon. Doon wala ng sakit, walang karamdaman, walang kahirapan, walang pagluha, wala ng kasalanan na mararanasan. Kaya be a good steward. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. So dito na po tayo, mga kapatid, sa pangatlong topic po natin. Ito po yung loving. Mapagmahal. So ayon po doon sa teksto na nabasa ko, loving is devoted, affectionate, gracious, amorous, and tender. So akala po natin loving is a short message lang po siya. Pero ang dami po palang kalaki na akala lang natin porket loving, ang iniisip po natin is kung paano mahalin yung pamilya mo, kung paano mahalin ang asawa mo. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Hindi pala yun ang nais ng Diyos. Kaya nga, ang tanong, paano ba talaga natin tunay ipakita ang tunay na pagmamahal o devoted
sa Diyos at sa kapwa natin. Hallelujah. So, open our Bible, Book of Matthew, chapter 22, verse 37 to 40. Samahan niyo po akong magbasa. Mababasa po natin yan sa screen ng cellphone natin, or kung nanonood po kayo ng TV ngayon, mapapanood niyo po yan sa TV, mababasa niyo po yan, mga kapatid. So, ang sabi po dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38. Dahil ito ang pinakamahalagang utos. Amen. Ang pinakamahalagang utos pala talaga ay ang ibigin mo ng buong puso, buong kaluluwa ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Verse 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Chapter 40. Dahil sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. It is finished. Once na minahal natin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, lahat ay kaya na po natin gawin. Kasi pag mahal mo ang Diyos, kaya mong sumunod sa Diyos. Kapag sinabi ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, magagawa po yun ang tao. Dahil mahal mo nga ang Diyos eh. Di ba nga po? Halintulad ko na lamang sa isang mag-asawa. Di ba po ang asawa natin, bawat isa ay merong kahinaan. Pero dahil mahal mo ang asawa mo, minamahal mo kung ano rin yung kahinaan niya. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Kasi pag mahal natin ang ating kabitak sa buhay, o yung nobya o yung nobyo mo, kaya mong tanggapin kung ano siya, kung ano yung kapansanan niya, kung ano ang pag-uugali niya, kaya mong tanggapin. Kasi nga, mahal mo siya. So, yun po yung nais iparating ng Diyos sa buhay natin ngayon. Kapag mahal mo ang Diyos, matuto kang magmahal sa kapwa mo kahit ano pa siya. Makasalanan siya, mahalin mo siya. Ikaw ang gagamitin ng Diyos na magbago siya. Amen po. Hallelujah. Hallelujah. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon kamahal ng Diyos ang tao. Ibinigay niya lahat, maging ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay niya. So sana ang tao, matuto din po tayo magmahal ng totoo. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Sino ba tayo para hindi rin magkasala? Kaya nga dapat tayo ay matutong magpatawad dahil tayo ay nagkakasala rin. Matuto tayo magmahal dahil tayo ay nagmamahal rin. Tayo ay minamahal din. Ang Diyos una ang nagmahal sa atin, kaya matuto rin po tayo magmahal sa kapwa natin. Amen po ba? Hallelujah. Glory, glory to God. Conclusion na po tayo, mga kapatid. Alam kong ang bawat isa ay naniniwalang mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagmalasakit ang Diyos, responsable ang Diyos, at mapag-alaga ang Diyos. Ngunit sa gabing ito, nais ko din sabihin sa inyo, mga kapatid, na minsan niloob ng Diyos ang tao ay makaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, gaya na lamang ng mawalan, masaktan,
mabigo, mapahiya, magalit, magkamali, magkasala, hindi upang wasakin ang buhay na kaloob niya sa atin. Ngunit kundi ang matutunan ng tao ang magpakumbaba, magpatawad, umunawa, magbigay, magmalasakit at magmahal ng lubos. At tandaan po natin sa bawat pagsubok na ating napagtagumpayan, kalakip nito ay ang ibayong sigla at pag-asa upang harapin ang hamon ng buhay na kasama ang ating Diyos Ama. Hallelujah! Kaya minsan kapatid, huwag ka nang magtampo. Kung ikaw man ay nakakaranas ng sobrang hirap, sobrang sakit, may karamdaman ka man, pagagalingin ka ng Diyos. Hilingin mo sa Kanya yan, kapatid. Ngayong gabi, hilingin mo sa Panginoon. Kung saan man yung karamdaman mo na yun, hipuin mo ito at sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, ito ay kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, tutuldukan niya ang kasalatan ng kawalan ng pera, kawalan ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, magtatagumpay ang bawat anak niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Touch niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat nakikinig, bawat nanonood. God, I declare healing right now, Lord. I declare healing, Panginoon. I declare blessing upon blessing, O God. Hallelujah. God, thank you. Thank you, Lord. Ang naguguluhan, Panginoon, babaan niyo po ng kapayapaan ng isip. Ang dumaranas ng pagsubok, Panginoon, kahirapan, Panginoon, babaan niyo po sila ng pagpapalang nagmumula sa iyo. God, sabihin niyo po sa bawat nanonood, sa bawat nakikinig, Panginoon, na wala pong mahirap sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin. Patuloy niyo po, Panginoon, na hipuin ang puso, Panginoon, ng nakikinig, Panginoon, at nanonood sa gabi ito. God, nais ko pong sabihin sa bawat nakikinig at nanonood na dati man, Panginoon, ay naranasan ko, Panginoon, ang sobrang hirap. Karamdaman sa pamilya, kawalan ng pera, walang tahanan, walang permanenteng trabaho. Pero Lord, dahil nagtiwala ako sa iyo, nanampalataya ako sa iyo, pinahago mo ang buhay na kung ano yung merong naranasan ko. God, we thank you. Thank you so much, Lord, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Never kang nagkulang sa akin, Lord God. Hallelujah. God, salamat po, nawa, Panginoon, na yun din po yung maranasan, Panginoon, ng mga tao, God, na nakakaranas ng hirap. Lord, sa iyo po, Panginoon. Sa iyo lamang kami aasa, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito po yung last verse na aking ibahagi sa inyo, mga kapatid. Please, pakitake note niyo po ito dahil napakaganda ng mensahe po ng Panginoon. Ito ay magandang panghawakan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At nagiging proven ko po talaga ito sa buhay ko. Hallelujah. So, buksan po natin ang ating banal na aklat sa Book of Philippians, chapter 4, verse 4 to 6, na ang sabi po rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Verse 5.
Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hallelujah! Napakalinaw po sa mensaheng ito. Napakalinaw po sa sinabi ng Diyos sa atin sa gabing ito. Magalak tayong lagi sa Panginoon. At ipadama natin sa bawat isa ang pagmamalasakit, pagmamahal, dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Nasa last days na nga po tayo. Nararanasan na po natin yung mga bagay, yung mga nakasulat o nakasaad sa banal na aklat. Nasa last days na po tayo, malapit na pong darating ang ating Panginoong Diyos. Kung hindi ka po naniniwala, kapatid, wala pong problema yun. Pero sa gabing ito, paalala ng Diyos sa buhay ng tao. Malapit na siyang darating. Kaya nga daw, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay na ating kailangan. Sa halip, hingin natin ito sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Huwag po tayong magreklamo, manalangin tayo na merong kalakip na pasasalamat dahil ibibigay ng Diyos kung ano yung nais natin. Kung ano yung karapat dapat sa atin. Dahil kapag ang Diyos ang magbigay, yung pinaka-the best ang ibibigay niya. Amen po ba? Hallelujah! Ngunit ang tanong mga kapatid, good steward ka ba? O yung steward lang? Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Pinili niya ang tao na katiwalaan sa lahat ng kanyang nilikha o kayamanan. Kaya nangungusap ang Diyos sa gabing ito, maging mabuting katiwala nawa ang lahat, lalo na po sa mga pinili ng Diyos. Maging responsable, caring, and loving po tayo at huwag mapagod gumawa ng mabuti at higit sa lahat, huwag mapagod ibahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat po, Ama, sa mensahe mo. Salamat po sa mensahe mo na ibinaba mo sa amin, Panginoon. God, dalangin ko po na magrema ito sa puso ng bawat nakikinig at nanonood, Panginoon. Na magiging baon-baon nila ito sa kanilang araw-araw na pamumuhay, Lord God. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, sa knowledge and wisdom na pinagkaloob niyo po sa iyong lingkod, Panginoon. Salamat, Father God. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord God, taos puso ko pong itinataas ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, babaan niyo po ito ng kapayapaan, pag-ibig at tunay na kasaganaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord God, patawarin niyo po ang bansang Pilipinas sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Lord, nawa, Father God, na matuldukan na po, Panginoon, ang pandemic na ito, Lord God. Manumbalik sa normal, Panginoon. Normal na kalooban mo, Panginoon. Hindi yung normal na dati, Panginoon, na puno po, Panginoon, ng mga pagpasakit, pagsubok, at kaguluhan. Lord God, i-rebuke niyo po sa pangalan ni Jesus, huwag na pong mangyayari yun, Panginoon. God, ang korupsyon sa bayang ito, Panginoon, ay putulin mo na, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' name. Hurabababakayaya siya kararakayaya. God, we thank you, Lord God, for everything, Lord.
ang buhay ng aming Pangulong Duterte, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pakaingatan, gabayan at ilayo niyo po siya sa anumang kapahamakan, sakit, Panginoon, at sa COVID-19 na ito. Lord God, dalangin ko din po, Panginoon, ang lahat ng namumuno mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, ay patuloy niyo po silang pakaingatan, Panginoon. Ang lahat po ng frontliner, Panginoon, Lord God, kayo po ang mag-iingat, magbababa, Panginoon, ng divine protection, divine provision sa bawat isa, Panginoon. God, ang mga servant mo, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, physically, spiritually, financially, Panginoon. God, sa iyo lamang ipinagkakatiwala ang lahat, Lord God. Espesyal ko pong itinataas, Panginoon, ang River of God, Revival Church Marilao, sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy po kayong manahan sa simbahang ito, Panginoon. Ang anointing mo, Panginoon, ay patuloy na maramdaman ng bawat nananambahan dito, Panginoon. Ang iglesia mong ito, Panginoon, ay gamitin mo lamang, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Lord God. Para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, babaan niyo po, Panginoon, ng tunay na pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa ang simbahang ito, Panginoon. Ang iglesia mong ito, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, na mauhaw, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na lumapit sa templo mo, Panginoon. Sumamba, magpuri sa iyo lamang, Panginoon. God, itinataas ko din po ang aming mahal na pastora na Ruby, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pakaingatan at gabayan. Babaan niyo po siya, Panginoon, ng mahabang buhay, Lord God. At patuloy niyo pong i-bless ang kanyang buong pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Lahat, Lord, maging ang kanilang hanap buhay, Panginoon. God, sa iyo ka lamang ipinagkakatiwala, Lord God, ang lahat po ng nanonood ngayon, Panginoon. Babaan niyo po ng divine provision, divine protection, Panginoon. God, alam ko po, Panginoon, na walang imposible sa iyo. I-cover niyo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Ang bawat tahanan, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya. God, thank you so much, Lord God. Salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo pong ginamit ang aking buhay, Panginoon, na ibahagi ang salita mo sa buong mundo, Lord. Sa lahat ng mga tao, Panginoon. God, I declare blessing to everyone, Lord. In Jesus' name, God. In Jesus' name. Magiging baon-baon nila ang salita mo na narinig nila sa service na ito, Panginoon. God, thank you so much, Lord. Sa iyo lamang itinataas ang lahat ng papuri at parangal. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin. Bye-bye, brothers and sisters. God bless you. God bless you.